Alright. Hit me with the horns. Anong magagawa? Lumalapit ka, lumalapit ka. Ang pogi-pogi ko. Alright. 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 Ito ang inyong lingkod, Papa Tricks TV. Nagsasabi lagi na bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Nagre-real talk lang po ang inyong lingkod. Wala pong pikunan. Hashtag Real Talk. Ayan mga ka-alright natin. Ating pong pag-usapan mga ka-alright. Etong yun ang mga naging mainit na issue ng mga nakaraan. No? At eto na naman po na may palibago na namang ini-issue sa PCSO. Na ito nga po yung nahulog, no? Nagkaroon ng malfunction yung Lotto Draw, no? No? So, atin pong alamin at atin pong pag-usapan at ang sagot po ni PCSO General Manager Melo Robles, paliwanag niya po patungkol po doon sa nangyaring malfunction at syempre ang tanong karamihan sa mga netizen, ano nga po ba ang nangyari? Bakit natahimik na ang issue sa PCSO? Wala bang napatunayang anomalya? O nagkabayaran ba? Di umano nagkabayaran ba? O talaga nga bang wala lang talagang makita na anomalya, na dayaan sa PCSO? Okay? So atin po alamin yan reaction lang po natin itong balita na inilabas po ng GMA7, no? So, panoorin po natin mga kaulat, alright, reaction lang po natin to para at least maliwanagan po tayong lahat ang katotohanan sa mga nangyayaring issue dito sa PCSO na ini-issue nila. Okay. Pakinggan po natin. Nagrereklamo dahil sa umano'y aberya sa Ito. Dumipensa ang PCSO sa mga nagrereklamo dahil sa umano'y aberya sa bulahan ng 3-digit game noong Martes. Paibisigan naman sa Senado ang insidente. Saksi si Mab Gonzales. Inulan ng reklamo ang live stream ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos So, ito po yun mga ka-alright, no? Ito talagang daming mga netizen na nagagalit. At syempre, dahil nga kamakailan lang po mga ka-alright dahil may mga issue about na pagdinig po, no? Ginawang pagdinig sa Senado about po dito sa PCSO. So, ito na naman po, nasundan na naman po. Pakinggan po natin. sa 2 p.m. draw ng 3-digit game na bola ang mga numerong 197. Pero maya-maya, nahulog ang bola sa unang machine. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rumble. Sir, ano po ang nangyari? So, nagkaroon pa yung technical difficulties, nagkaroon pa tayo ng draw machine malfunction. Yon, nagkaroon ng malfunction po. So, malinaw naman po sa video na yung dalawang bola ay ayun nga po nasa taas na siya at yung pag-angat nung bola himbis na maiwan sa dun sa taas nalaglag po uli. Parang hindi siya kumapit. Kasi para sa inyo pong kaalaman mga ka-alright, ito pong Lotto Draw na to, itong machine na ginagamit po dito, may pressure po yan sa ilalim, hangin, na itutulak niya pataas kung ano yung bola na maunang lulusot doon sa tube na yan at pag akyat niyan, automatic naman po magsasara yung machine sa ilalim niya. Yun yung starter niya po. So, hindi po kumagat, nalaglag po uli yung bola. So, ito po ang naging sunod na pangyayari. So, yung pong hindi nakapiling machine, ay papalitan po natin ng another machine. Tinest ang panibagong machine para masigurong nakakabola ito ng maayos.
nilagay ang mga bola at naputol ang live stream. Matapos ang 15 minuto, binalik ang live stream at binola ulit pero ang unang numero lang. May ilang nagkomento na dapat binola ulit lahat ng numero para raw patas. Okay. So, yun nga, yung ibang, naging opinion ng ibang netizen, no? Dapat daw parehas na. Ako bilang ano po, no, bilang ako sa mamamayang Pilipino na katulad din po natin na talagang isa rin po tayo sa mga tumataya, mga ka-alright, no? Sa akin, okay na sa akin yon. Para sa akin opinion ko lang po ito, na kung ano yung nag-malfunction, yun na lang po yun. Kasi nandun na po yun nandun na yung dalawang bola nandun na yung number Okay? So, yung isa lang talaga na na hindi umangat, yun lang yung palitan. Kasi nandun na yun Kasi yung sinasabi po ng iba, kasi dapat parehas na para patas. No. Kasi ano to kumbaga live TV po ito live po ito na inilalabas nila. So di mas lalo pong maraming magagalit na paano na yun, yung unang dalawang lumabas may puro na sila Di ba may puro na? No, pumuro na sila isang numero na lang dito sa 3 digit na to, isang numero, ilalabas na yung di ba? Expected na nung ibang di ba? So para sa akin, tama lang na pinalitan yung isa. Yung nag-malfunction na lang. Yung dalawa, andun na yun Kasi baka mas marami pang magreklamo, magagalit na netizen, kung uulitin uli yung draw, nung tatlo. Okay? So, nandun na yung dalawa, nakita na rin, lumabas na, nakita na, umangat na, may nakitang number na doon. So, yung nag-malfunction, yun lang yung palitan. So, para sa akin, tama yun. Yun lang yung palitan yung nag-malfunction. Okay? Ulitin uli yung draw para doon sa isa. Pero doon sa dalawa, andyan na yan, na-stuck na nag-stop na di ba? Nasa taas na. CSO, hindi ito maituturing na aberya at nangyayari rin daw ito maski sa ibang bansa. We cannot consider this as yung glitch kasi normal process and procedure lang po namin ito as I mentioned earlier. This already happened in the past. Machine malfunction is really beyond our control. Hindi na rin daw pwede. Okay, tama nga naman po yung paliwanag dito, no? Na hindi naman po inaasahan yan. Kahit ano pong pag-check ninyo sa mga ganito, mga machines na ganito, hindi po natin may kakaila na, syempre, kahit araw-araw niya chinecheck yan, kung nagkakataon talaga, nangyayari talaga yung mga glitch na ganyan, na may mga nagmamalfunction, hindi po natin inaasahan yan. Hindi po kagustuhan ng PCSO na mangyaring ganyan. Hindi po yan yung sinasabi nila, hindi inaasahan. At kung para sa inyo pong kaalaman, mga ka-alright, hindi naman po ito lagi nangyayari sa PCSO. Kung maalala nyo nga po, no, sinabi rin po dito, dati na nangyari, so once lang. So ito, mga second time na po yung nangyari yan. So, ganun lang po mga alright, no? Tayo, bilang mamamayang Pilipino, di ba, dapat dagdagan po natin ang pangunawa pa po natin. Hindi po kaagad tayo babas natin kaagad. PCSO, nagkakadayan. Kasi pinapalabas nyo, dayaan na yan Di ba? Sabi, ayan, dinadaya tayo, may kadayaan talaga. Tandaan po natin yung nangyari pong issue dito sa hearing po. Hanggang ngayon po, hindi pa po nako-cover up. Wala pa po lahat na ayos dyan o na papatunayang ebidensya na meron pong dayaan na nangyayari sa PCSO. Okay, hindi pa po tapos. Kaya mamaya pag-uusapan po natin yan. Di ba? Kasi, sensitibo po itong mga nangyayari ngayon na masyadong maraming bumabatikos dito sa PCSO. Itandaan po natin kung ano po ang mga nagagawa ng PCSO dito sa bayan natin, sa ating mga kababayan na marami po natutulungan yan. So, dapat po dito, bilang ako ay social media influencer po, no? Ako po ay tutulong bilang social media influencer, gamit ko ang channel ko na to na linawin at pag-aralan natin kung ano nga ba ang mga nangyayari. Hindi puro tayo
pagbabatikos, lagi sasabihin natin, konting anomalya na ganyan, pandaraya na, malinaw na pandaraya. Huwag po tayo maging ganun. Ha? Tignan po natin mabuti ang nangyayari at mga sagot ng mga taong nagpapaliwanag dito. Katulad po nito, tuloy lang natin. Yung mga numerong nabola na. Once the draw machine already selected a numbered ball, that is already the official winning number. Tama. Hindi po natin pwedeng baguhin uli. Tama. Lalo na live po ito, telecast, nakita na po yung ng tao. Rest assured that the PCSO is preserving the integrity of lottery draw operations. Tama. Kamakailan lang ay kwestiyon sa Senado ang PCSO dahil sa umaning madalas natatama ang jackpot sa iba't ibang lotto games. Paiimbestigahan daw ni Senate Games Committee Chairman Senador Raffy Tulfo ang insidente para malaman kung glitch ba talaga ito o kahina-hinalang aksyon ng PCSO. Hindi pa nga raw tapos ang investigasyon sa e-lotto system, may ganito na namang nangyari. Si Senador Ayan. So, ito tignan natin kung may pag-uusapan huli itong issue na to, no? So, ano yung kasunod nga pala? Wagang itigil muna ang lotto draw sa gitna ng mga kwestiyon sa integridad, nagulat daw nang makita ang kinukwestiyong draw. Uy, ano ba yan? Hanggat hindi na susolve lahat yan, pigilan muna. Yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao. Dapat pakinggan lahat, wala namang problema doon, i-live stream na lang lahat. Titingnan daw ng PCSO kung pwedeng tuloy-tuloy ang live stream sa Lotto Draws. Pagsisiguro rin ng PCSO, may Lotto Draw judges na nagbabantay sa buong proseso kabilang na ang Commission on Audit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Okay. Mga ka-alright, no? So, ito, maliwanag din po yung paliwanag dito ni Senator Amy, no? Na, okay, mayroon siyang opinion dito na sinasabi niya, kailangan i-live na lang daw, yung mga nangyari yan. Kumbaga, isang tabi muna kung ano yung mga binabati. Kasi alam niyo po kung bakit ang punto po dito, mga ka-alright, no? Tandaan po natin, marami pong natutulungan ang PCSO. Okay? Marami pong mga kababayan natin na umaasa sa tulong ng PCSO. Okay? Ngayon, kung sa mga ganitong pangyayari lamang ay sisirain natin ang kredibilidad ng itong PCSO na to. At anong mangyayari? Okay, ipapasara? Or sabihin na natin, sige, palitan lahat ng mga nakaupo dyan. Okay? Ano ang mangyayari? Diba? Ano yung magiging resulta ng mga ganyang pinaggagawa natin, no? Yung pagbabatikos, galit natin na, sasabihin niyo, nagkakadayaan. Alam pong pinakamaganda po dito ay unawain po natin, alamin mo na, kumbaga, wag na lang tayong makialam. Wag na lang tayong hayaan po natin, bilang tayo, tayong mga influencer, mga kasama natin diyan, makakakilala natin mga influencer diyan, ihayag po natin sa ating mga channel, no? May mga Facebook kayo diyan, nakikita naman natin na ipaliwanag natin sa mga taong bayan, na ang ipahatid natin yung katotohanan lamang na nangyayari sa loob na wala pa namang mga nakikitang ebidensya na pandaraya. Okay? Pero may mga vlogger dyan, mga social media influencer dyan na thumbnail pa lang, pati mga napakaliit na bagay na wala namang may pakita ebidensya, ayan, nakalagay na kagad, pandaraya sa PCSO, mga panluloko, diba? Katibay na dayaan, ganun kagad, pero asaan? Diba? Hanggang ngayon nga po hindi pa po tapos, diba? Hindi pa po natatapos yung pagdinig diyan. Taas eto na naman. So, another issue na naman na kung saan sinisilip nila. So, eto naman po ang paliwanag ng General Manager po ng PCSO. Patungkol po dito sa
issue na to, yung malfunction na to. Ito po ang paliwanag po ni General Manager Mel Robles ng PCSO po. Ito yung sinabi dito. Kinumpirma ng PCSO nitong Huwebes na may minor glitch na naganap sa kanilang 3-digit game, alas 2 ng hapon na draw noong ika-27 ng Pebrero, matapos mabigo ang isa sa mga draw machine nito na makuha ang isa sa mga nanalong bola. Ang 3-digit na draw ay nag-aalok ng pinakamataas na premyo na 4,500 para sa bawat nanalong tickets. Paliwanag ni PCSO GM Mel Robles, agad na tumugon ang kanilang technical team at inayos ang problema sa pamamagitan ng paggamit ng standby machine na naaprubahan batay sa ISO 9001:2018 procedure. Yan. So, yun nga po pinalitan ko. May mga reserve naman po yan. So, pinalitan. So, uulitin po natin, yung sagot po dito ni Sir Mel Robles, no? May nangyari na nga rin pong dati, matagal na, no? So, hindi naman po ito yung issue na lagi-laging meron nagkakaroon ng glitch or laging may nangyayaring malfunction. Ito po, hindi po ito kagustuhan ng PCSO, diba? Hindi naman po ito every other day meron po malfunction, ganun kung etc. kung ano mga pinagsasabi ng mga ano diyan. So ito na, may mga records naman po 'yan kung ano yung mga nangyari dati, diba? Ito may paliwanag po sila dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito at gusto naming tiyakin sa publiko na kami ay handa para sa ganitong uri ng hindi inaasahang insidente sa aming itinatag na mga protocol na inaprubahan ng ISO, sabi niya sa isang pahayag sa media. Dagdag pa ni Robles, nakaranas daw ng aberya ang PCSO sa isa sa mga drone nito noong 2008 at ang mga katulad na insidente ay nangyari maging sa Estados Unidos nang magmalfunction din ang kanilang mga lottery machine. Okay, ayan po, no? 2008 pa po yun. Sige, diba, tagal na po yun. Diba? So ngayon lang na naman, for the first time uli, na nangyari uli na nagkaroon ng malfunction. O kahit sa ibang bansa rin po nangyayari. So, mga kababayan, mga ka-alright, yung mga haka-haka natin dito sa PCSO, yung mga nangyaring anomalya kuno na nagkakaroon ng dayaan, wag po natin itong palalain, mga ka-alright, mga kababayan ko. Dahil tandaan nyo po, marami pong natutulungan ng PCSO. Ang mga nangyayaring issue po na yan, yung mga minor lang po na yan, hindi naman po laging nangyayari. May katibayan naman eh. At yung mga issue ngayon naman nangyari sa Senate hearing na hanggang ngayon naman po, hindi pa naman po tapos. At wala pa pong napapatunayan. Walang naipapakulong o walang makasukasuhan dyan na talagang, eto may anomalya, meron talagang corruption. Wag pa po natin i-close. Wag muna tayo maging judgmental. Okay? Kasi, para sa akin po, no, pag isa-search nyo po ang mga natutulungan, aalamin niyo ang mga natutulungan ng PCSO. Naku po, sobra pong maraming mga nakikinabang po dito sa mga naiipon, mga naiipon ng mga budget para dito sa mga kababayan natin. So mamaya ilalabas ko po yan. So tuloy ko lang po to. Sa nakalipas na 25 taon, ito ang pangalawang pagkakataon na nagkaroon ng minor glitch sa PCSO habang nagsasagawa ng official Sipin mo, tagal na nun. draw. Para sa bagay na ito na mangyari ay napakalayo. Ngunit kami ay handa at tinitiyak namin sa publiko na ang aming pangako sa isang transparent, patas, at tunay na mga laro sa lottery ay hindi kailanman matitinag, at kasing lakas ng dati, sabi ni Robles. Yun. So, yan po ang paliwanag po ng General Manager po ng PCSO, Mel Robles. Gayunpaman, ang mga imposibleng pangyayari na palagi ang may nanalo sa mga winning jackpot sa loto ay nagpapatuloy pa rin. Katulad po nito, no? Maipakita ko lang po ito. No? Kung maalala niyo po ng mga nakaraan na pagdinig po sa Senate hearing na ito nga po, itong photo po ni Senator Rapi mo, yung ito po yung kinestyon nyo, yung bakit daw po, bakit daw
edited yung ano no, yung photo, yung ano, halatang ano na ang dami ng mga hakakad, talaga totoong ang dayaan, totoong ano. So eto po no, ipili ko lang po to no, para at least medyo meron kayong babalikan ng mga nakaraan ba. Kumbaga, tignan lang ho natin kasi para mapagdugtong-dugtong po natin itong mga nangyayari at masagot po natin, malaman po natin ano nga po ba talaga ang nangyayari. Bakit natigil na ang pagdinig dito sa issue sa PCSO? Ano nga ba ang meron? Meron bang napatunayan? May anomalya nga ba talaga? Okay? Ito, pakinggan natin itong isang ano, no? Ito. Ito. Ito yun. Etong picture na ito, very Ayan po yan. Kung maalala nyo to. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Ayan Sumagot po si General Manager Sir Mel Robles diyan. Inamin niya. Edited. Bakit? Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po, nakilala. So, Totoo po yan. Ako, sang-ayon po ako dyan. Na ako, kahit sino naman po, mga all right. Kung kayo po ang mananalo ng ganyang kalaking pera, mainit po kayo sa mga mata ng mga alam nyo na mapagsamantalang tao. Okay? Siyempre, kailangan nyo nang mag-ingat. Siyempre, alam naman, okay, nanalo kayo ng 500 million mahigit. Okay? Ilalabas kayo. Live. Sa social media, makikilala kayo. Siyempre, kapitbahay, mga kamag-anak. Okay? Kalat kayo. Ayan pala ng ano. Mga masasamang tao, alam niyo naman, hindi niyo naman may alis yan. May mga, malaking perang hawak na ito. Hindi lang po ang taong yan ang malalagay sa alanganin. Para sa inyo pong kaalaman. Maaring ang mga pamilya, mga anak, magulang, kapatid, ang malalagay po sa alanganin. Kung makikilala po yung taong nanalo, yung nanalo ng ano na yan, ng jackpot na yan. Okay? Kidnap. Kidnap sa ganito nga, ransom. Diba? So, para sa akin, siyempre, talagang kailangan hindi ako makilala. So, bilang naging tugon nito, no, sagot dito ni Sir Mel Robles, no, na dahil nga hindi naman sila ganun ang editor nila, hindi naman ganun kagaling. Inano na lang for the security ng winner. Okay? Kasi nga naman, sabi nila, bakit dapat yung mukha lang, tinakpan na lang yung mukha? Yung damit nga po. Okay? Yung damit. Sana man lang yung damit. Di ba? Napalitan yung damit. Mag-iba ng damit. Ganun. Kasi yung mga pagpunta yan dyan, ng mga nanalo na yan dyan, syempre, excited yung mga tao na sila nanalo. So, ano gagawin? Kailangan may picture po tayo para mapatunay, may transparency po tayo sa ano. Yun nga lang po, masisisi nyo po ba yung jackpot winner na yan kung sasabihin niya, ayoko pong ma-expose sa baka alam niyo po, baka malagay po ako sa alanganin. Kahit ako rin naman po no? Kung ako'y nanalo niyan, ayoko rin ma-expose ako sa social media. Makilala ko ng mga ibang mga kamag-anak ko o mga kakilala ko, di ba? Kasi ayan si yan, yan na lang jackpot prize. Yun pala yung mga nagtatanong na sa kanila, yun na pa yung mga masasamang tao na talagang may balak, di ba? Malaki-laki yan. Pag napasukan natin ng milyon-milyon yan, di ba? Hindi nyo maalis mga ka-alright no, na may mga masasamang tao dyan na gagawa at gagawa ng Kasi maring hindi man yung winner ang mapag-isipan yan, siyempre may mga kamag-anak yan. Diba? Pagkakaguluhan yan, pag-iinitan yan, alam niya. Kaya para sa akin, tama lang po yung security na ginawa ng PCSO na ginawa. Yun nga lang, dahil nga inedit na lang, ganito, ganyan. Kasi nga po, yan, aminado naman po dito si Sir Mel Robles na hindi naman ganun kagaling yung nag-edit ng yan.
Pero siyempre, ang pinupunta niya kasi dito, yung seguridad ng winner. Nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, Tama. Bakit daw palitan? Kasi, siyempre, kahit sino naman, alam ba, ito damit ko, naka-stripe ako. Kilala ko dito, suot ko, naka-stripe ako. Tapos, buhok. Di ba? Yung tindig. Di ba? Pag nakita ka sa si ano yan si Patrick TV yan nakikita ko sa kapitbahay namin yan. Siya pala yung nanalo ng Di, maingay ka na ngayon sa iyong barangay. Di ba? Maingay ka na. Paano naman yung mga masasamang tao dyan? Kidnapin natin to. Di ba? Ito, pasensya na po mga kaulat. Baka sabihin nyo, masyado kang mag-isip pa, Patrick, masyado kang malawak yung pag-iisip mo, masyado mong ginagawa ng kwento. Hindi, bilang lang po, bilang netizen po, katulad din po ninyo ako. Kahit ako rin naman po, hindi rin po ako sang-ayon na makikilala ako na ako yung jackpot winner in live TV na mapapanood ng maraming tao. Di ba? Kumbaga, siyempre, seguridad din ng pamilya ko. Seguridad ko rin. Di ba? Kasi hindi po biro yung pera na makukuha mo dyan. Paul, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung... At saka, yan po ay kagustuhan ng winner. Karapatan niya po yan. Di ba? Hindi po, wala po magagawa ang PCSO kung yan ang gusto ng winner. Okay? Karapatan niya yan. Seguridad niya yan eh. Okay? Ano magagawa? Hindi. Alam kayo, pagpilitan ng PCSO, hindi po kailangan kita ho mukha nyo. Kailangan na-expose po kayo. No. Karapatan po yan ng winner na yan. Karapatan niya pong itago ang kanyang personalidad dyan, yung kanyang pagkakakilanlan. Reklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. Okay, but I think that's good, no? Maganda rin ang paliwanag dito ni Sir Mel Robles na bukod sa pag-amin niya dito, is nag-apologize siya dun sa poor editing. Okay? Serve its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. We're So, sorry, inaamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman niya, identity nitong taon to, pati yung nanalo Yes. sa 690 Okay, yan pang isa, di ba? Sa mga naghaka-haka na ito ay, malinaw po, na pandaraya, mga sinasabi nga nila na talaga nagkakaroon ng dayan. Yan po, di ba? Yan pagdinig na lang po yan ng Senate hearing na yan. Di ba? Tanong ko lang po sa inyo, mga ka-alright, meron bang naipalabas na peke yung tao? Malamang inimbestigahan yan. Inalam kung totoo ba yung winner. Diba? Kung maalala nyo na pag-usapan pa dyan sa Senate hearing na yan, na pati yung nanalo na yan, titignan lahat ng mga nakakonect sa tao niyan. Iba-background check yan. Ha? Yung nanalo ba na nipresenta nyo na yan, baka naman yan na nabayaran lang yan. Iko-connect daw nila, napag-usapan dyan, ako napanood dyan, iko-connect daw nila, titignan nila mga connection, kung may link ba kay ganito, ganyan, di ba? Pwede yan, ganyan, ang mga investigador, ganun yan, magagaling, dyan sila magagaling. So malamang ginawa nila yan. So may lumabas po ba? Wala, until now, wala pa po, na, yung nanalo ng jackpot na yan, napag-alaman, na yan pala ay nakalink kay ganito, isa sa mga miyembro ng PCSO, walang ganon. Wala pa po lumalabas na ganon. So, wag pa po tayo, kaya yan po sinasabi ko, wag po natin sabihin na may dayaan na nangyayari. Although nagbibigay ng mga opinion yung ibang mga kababayan natin, hindi po natin maalis yan kasi yun po nakikita nila sa social media. So, kaya nandito po tayo bilang social media influencer, inilalabas po natin, ipinapaliwanag po natin. Tulungan din po natin
maging transparent din po tayo. Hindi lang po tayo puro puro reklamo. Tignan din po natin yung side ng mga nagpapaliwanag at nagbibigay ng kanilang kasagutan dito sa mga nangyayaring issue na to. Okay? Ano naman po tayo, kumbaga, gawin po nating maayos ang pag-aanalisa sa mga ganitong pangyayari na hindi po tayo, ano ngayon, uso ngayon yung ganun, usapan ng PCSO, pandaray, okay, makikiride ka, vlogger ka, or influencer ka, sige, matulog ngayon yan, o si Rapi Tulfo, kay Rapi Tulfo tayo, ginigisa ang PCSO, ayan po, may mga budol na nangyari, may mga dayaan na nangyari, ay naku, Diyos mio, Marimar. Dapat naman po mga call-right, gumawa po tayong mga vlog natin na nasa gitna tayo, hindi tayo nakikiuso lang tayo sa mga kumakalat ng mga balitang ganyan. Tayo bilang social media influencer, makipagtulungan tayo dahil unang-una gobyerno ito parte ito ng nakakatulong sa gobyerno natin ang PCSO. Kasi kung sisirain natin to mga alright, naku, Diyos mio, Marimar, ako na po nagsasabi sa inyo, ang laki po ng mawawala na tulong sa mga kababayan natin. Okay? So, tuloy ko lang saglit ito mga ka-alright dahil meron ako ipapakita sa inyo ano ba ang kahalagahan ng mga nagagawa ng PCSO. Actually, Make sure lahat na po talaga- on record yan, kung susumpinan niyo po, we can provide the No, names. sa See? executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung... Okay. So, ayan, di ba? So, merong ganyan na mga ka-alright na usapin. So, sa madali salita mga ka-alright, yung mga ilang araw din po na pagdinig dyan sa Senate about dyan sa issue po ng PCSO. So, until now po, di ba, wala pa rin pong na-i-declare na talagang, malinaw po na dayaan. Makukulong po ang mga involved po dito. O, di ba? Wala pa po. Sa mga kaulit-ulit natin dyan, kaya sinasabi ko sa inyo, tayo po ay alamin po muna nating mabuti. Sa mga panawagan ko po sa mga kababayan natin, lalo na yung mga may mga platform dyan, may mga channel dyan, may mga YouTuber dyan, na may mga vlogger dyan, maging po tayo, mapag-usisaw tayo, alamin po natin mabuti. Kumbaga, wag tayong tagad banat ng banat. Okay? So, ito lang ipapakita ko, mga ka-alright. No? Ano nga po ba ang mga natutulungan ng PCSO? Okay? So, ano nga ba itong PCSO? Para ipapaliwanag ko lang sa inyo, ano ba yung ano ba yung naging parte ng PCSO dito sa gobyerno natin. So, ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ay isang government-owned corporation na attached po sa Office of the President. Ang pinakalayunin po ng ahensya na ito ay fundraising para sa mga social programs ng gobyerno, lalo na patungkol sa health and charity. Para makapag-fundraising ang PCSO ay nagmamanage ng mga palarong loto, small town, lottery, online keno, scratch cards at yung sweepstakes. Ang nalilikom po na fund ng PCSO ay diretsong napupunta sa Presidential Social Fund. Ang allocation ng PCSO fund ay meron pong ganitong hatian. Okay, ito po. 55% po ay para sa mga prize money. Yun po, yung mga napapanalunan. Okay, 55% po napupunta dyan. 30% ay para sa PSF, 15% ay para sa OPEX ng ahensya, 5% at ano pang balanse ay binabalik sa PSF kung wala na itong kailangan o paggamitan o contingency. So kung sa isang buwan ng PCSO
ay makakakolekta ng 5 billion, 2.75 billion ay nakatabi para sa papremyo. 1.5 billion ay mapupunta sa charity o medical assistance via the PSF. 750 million is sa operating expenses. Yan yung mga expenses. Tapos, 250 million ay contingency. Okay? So, yan po, no, mga ka-alright. Pinapakita ko sa inyo yung tawag dito, yung kung saan napupunta yung mga ano na yan, yung mga kinikita ng PCSO. Okay? Ngayon, kung papakinggan po natin yung salita po ni Sir Harry Roque about dito, no, dahil isa rin po sa nagsalita dito. Pakinggan po natin kasi meron po tayong aalamin dito at mapagtitibay natin yung ating mga na-research dito sa mga patungkol nga dito sa issue ng PCSO na ini-issue raw. O ngayon, tignan naman natin ang sagot ng Harry Roque dito, ni Sir Harry Roque. Pakinggan po natin mga ka-alright. Kami pa ang source ng leakage. Like I said, Mr. Wait. Dito tayo. Okay. Yan. Okay. Pakinggan po natin to, mga ka-alright. Sinabi ni Senator Amy Marcos, si Super Ate to the President, Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Marites naman po to ha, hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang ang Marites. Na baka ang nananalo sila rin at ginagamit daw na fundraising. Ginawa ng Mel Robles at ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Nag-publish ng picture di umano ng isang nanalo. Kaya lang napansin ng netizens, edited. Inamin naman ng Mel Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Pinagdududahan na nga po kayo na kayo lang ang nananalo dyan. Lalo tuloy tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo. 3 buwan po ako naging corporate secretary. Ayan, pakinggan na natin ito sinasabi ni Harry Roque. Mismong siya mayroon din sa sinabi about dito, no? Pero tignan natin, pag-aralan po natin to. Tari dyan sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia. Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. So, pinili ko na maging professor sa UP kesa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gaano ka-epektibong mabigay ng tulong medikal ang PCSO. Ayan. Harry Roque na yan, di ba? Alam niyo naman po, isa rin po yun sa bumabatikos ngayon sa ating presidente, no? Pero ako kinukuha na ko lang. Mismo siya nga, sinasabi niya na maraming natutulungan ang PCSO. Unang-una sa lahat ng empleyado, kasama na po ako doon ha. Abay, libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. At talaga naman pong ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. Nung tayo po'y naging kongresista at sinulong natin ang universal healthcare, ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapondohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO. Kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So ganyan ka-importante po at ganyan kalapit sa puso ko ang PCSO. So ayaw ko po na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Tama. Okay? Tama yung sinasabi mo dito, Mr. Harry Roque, no? Yan to. Sa kanya po galing din yan, no? So, dagdagan ko lang po, no? Kasi nga po, kung hihina ang PCSO dahil nga ipinagkakalat, kumakalat, pinapaingay, na may gayaan, ganito, wala pa naman, hindi pa naman tapos, wala pa napapatunayan, wala pa pong mga napapakulong o nakakasuhan dyan na talagang may anomalya nga po talaga, Diyos mio marimar mga ka-alright. Pag humina, nawalan ng tiwala
ang mga kababayan natin dito sa PCSO, ano po mangyayari? Yung mga tulong pinansyal, yung mga katulad niya, yung mga sinasabi ni Harry Roque dito, paano na po? Diba? So, anong mangyayari? Anong mangyayari ngayon? Saan tayo kukuha ng mga pondo? Saan kukuha ng mga pondo para dun sa mga tulong pinansyal, lalo na sa mga nangyayari ganun? Mamaya papakita ko yan. Ito. Pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Alam mo, para maibalik ang transparency dyan, yung dapat tinetelegraph ang pagbobola. Pangalawa, So, ginagawa naman yan, Sir Roque, tinetelevice yan. dahil alam ko po, doon sa train law, na inalis na rin yung tax exemption ng mga panalo ng PCSO, dapat ang BIR na ang magsabi na binawasan na talaga nila ng buwis yung panalo, miski hindi sabihin ng identity. Ako po'y naniniwala naman na, kita nyo yan, kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila nang susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Tama! O, ayan. O, may tama naman dito sa sinasabi ni Sir Roque, no? Baka kinakailangan palitan ng mga personalidad dyan sa PCSO para mabalik yung tiwala ng taong... Diyan ako hindi sang-ayon, mga ka-all right, no? Sa sinasabi ni Harry Roque dito. Baka kailangan daw palitan ang mga ano. Hindi palitan, imbestigahan muna. Imbestigahan. Diba? Kung papalitan mo yan, tapos ipapalitan, ganun pa rin naman nangyari. Ano nangyari? Ano ngayon ang nangyari? Nagpalit ka ng tao for what? Para mas maging ano na ba? Mas maging yung transparency, andyan na. Kahit anong ipalit mo dyan, kung hindi na imbestigang mabuti, kung hindi na lalamang mabuti, meron nga ba talagang anomalya? Meron ba talagang dayaan? Yun ang patunayan dito. Okay? Ang patunayan dito, kung meron ba talagang anomalya, may napatunayan ba? May mga makakasuhan ba dyan? Dahil talaga napatunayan na mayroong malinaw na pandaraya. Okay? Kasi kawawa naman po yung mga empleyado dyan, na papalitan ninyo nang wala naman silang kaalam-alam at wala naman silang nagagawang ginagawang anomalya, di ba? Mga tao rin po yan, mga kapwa natin, mga Pilipino yan na nagtatrabaho nang dahil lang sa mga glitch na ganyan, na dahil lang sa mga na-issue, dahil sa mga photo editing lang na yan, na eto na binatikos, pinagsabihan na, dayaan na, eto na. Wala pinalaki na po, pinalala. Ito lang po masasabi ko. Investigasyon. Okay? Imbestigahang mabuti. Kung merong anomalya, doon gumawa ng hakbang. Palitan, kung dapat palitan yung mga nakikita nila na, eto nga, may anomalya nga talaga. Ito may patunay na meron po talagang pandalaya. Kasuhan ang dapat kasuhan. Kaso nga po, hanggang ngayon wala. Wala. Diba? So, hindi ako sang-ayon sa sinasabing palitan. Hindi po palitan. Ituloy ang investigasyon, alaming mabuti kung meron mga nangyayaring anomalya dyan. Okay? Ang bayan, nang sila'y bumili uli ng mga ticket at Kasi, ang kailangan ng mga kababayan natin, patunay. Kahit magpalit ka ng mga empleyado diyan, palitan mo ang general manager diyan, palitan mo, kahit lahat palitan mo na diyan. Yung haka-haka ng mga tao, yung mga nalaman ng mga tao, hindi naman mababago yan eh. Isa lang sasabihin na yun, ganun pa rin yan. Ang patunayan natin na mayroon ba talagang anomalya. Yun ang kasi pag nakita ng tao yan, na ilabas in social media, wala nga po talaga na patunay na anomalya, okay, andun pa rin yung tiwala ng mga kababayan natin. Di ba? Kahit magpalit ka dyan magpalit dyan, andun na yung haka-haka ng mga kababayan natin. Ang gawin natin dito, ilabas natin sa social media ang mga katibayan na may nangyaring anomalya na may talagang dayaan. Wala nga. Diba? Wala pang napapatunayan. Although may mga kwento-kwento sinasabi, bakit ganito, kino-question ang lahat, bakit ganito napunta, bakit yung budget, bakit ganito. Yan mga minor na yan, na mga usapin na dapat talakaying mabuti, alamin
imbestigahan, pag napatunayan na may ginagawang alam nyo na, hindi ka naayos, kasuhan. Diba? Makita ng mga kababayan natin na, oy, talagang inaksyonan ng gobyerno natin. O talagang ang mga senador na nagsagawa ng hearing about dito, ayan, may na mga napatunayan. O tama yan, kasuhan. Ganun. Pag nakita ng mga taong bayan, makukomportable lang mga kababayan natin, oy, ayun na, natapos na napatunayan na talaga may ano nga. Wala nga di ba? So, kung wala, anong gagawin? Di ipaalam sa mga kababayan natin, tama lang po yung ginawa natin, inimbestigahan natin, wala naman pong itigil na po natin ang mga hakaka natin. Talaga nga naman pong walang nangyaring dayaan or nangyayaring dayaan dito sa PCSO. Di ba? Ang mga tao kasi, mga kababayan natin, ang kailangan ng mga kababayan natin dito, kalinawan. Totoo nga ba na may dayaan o wala? Okay? So, ang katanungan ng mga kababayan natin, bakit natigil? Bakit natigil na, o pansamantalang natigil muna, no? Tinigilan daw ni Rapi Tulfo ang pagdinig. Dahil pinapalabas ng iba, nagkabayaran, binayaran daw ng PCSO nila Mel Robles, si Rapi Tulfo, gitu. No. Wag po tayo mag-isip ng mga ganyan, mga ka-alright. Okay? Kasi, kaya siguro, ako bilang sa akin, opinion ko dito, kaya natigil, kaya pansamantala, o talagang natigil na ang pagdinig dyan sa issue ng mga nakaraan, kasi nga, wala ngang masagap. Wala ngang mapatunayan. Diba? Walang makasuhan. Okay? Kung wala kang makasuhan, wala kang mapatunayan, anong gagawin nyo? Diba? Patatagalin nyo lang yan. Marami pang mga dapat dinggin dyan sa Senate hearing. Marami pang dapat i-priority na kailangang ayusin sa gobyerno natin. Hindi yung PCSO na tumatagal lang yung hearing na yan na marami pang dapat ayusin dito sa bansa natin. Diba? Na ang PCSO na yan, ginugulo niya, nawawala lang, unti-unti lang nawawala ang mga tiwala ng mga kababayan natin dito sa PCSO. Ano mangyayari? Makaka-apekto rin ito sa bansa natin. Okay? So, kung wala talaga, di wala. Dinggin natin yung iba naman. Maraming mga dapat ayusin, maraming dapat pag-usapan dyan sa Senate hearing na yan. Maraming mga issue. Ang pag-usapan natin dito, kung saan-saan na pupunta yung budget ng gobyerno natin, yung mga lumalabas na issue ng billion-billion na yan. Ayun ang pag-usapan dyan. Yun ang mga politiko na nakaposisyon na questionable yung mga kanilang mga ari-arian, questionable lahat yung mga kanilang pinaggagastosan. Di ba? Yun ang natin. Hindi ito sa PCSO na alam nyo isa sa mga ka-apekto nito na pag-uusapan tuloy dito sa social media, ang dami nagkakaroon ng mga hakakan, ang dami mga pagbabatikos. Hanggang ngayon, wala pa naman napapatunay, wala pa naman nakapapakulong. Di ba? Kaya para sa akin, imbestiga mabuti kung ano yung kinakailangan dito sa PCSO na pagbabago, isulong natin, gawin natin, o baguhin, doble ng seguridad. Kung nakikita ninyo, kulang ang nagbabantay, kailangan yung nagbabantay pati dun sa live na pag-install, paglalagay ng mga bola, meron iba-ibang mga security na nagpupunta yan, hindi yung laging sila kasi baka yan nababayaran. Kung gano'n lang gawin ninyo yun. Gawin ninyo yun. Okay? Kung ano yung alam nyo na tama, yung alam nyo na mas secure, di gawin nyo. Yun ang i-recommend niyo dito. Iparating natin sa PCSO, iparating nyo sa General Manager. Gagawin nila yan. Okay? Katulad yan, Sir Rapi Tulfo. Kaya sa batikos, ano sa ganyan? Ano nangyari ngayon? Natigil siya bigla, tapos for what? Ano nangyari? Tinitira rin siya ngayon. Kasi yung unang bunga niya kagad, na parang antirada kagad ni Rapi Tulfo dito na may anomalya agad na nangyayari. Hanggang ngayon, ano nangyari? May napatunayan ba? Sino napapahiya? Diba? So, ano nangyari ngayon sa General Manager na si Mel Robles? Diba? Ngayon, nababati ko sa ibang tao dahil yun lang mga napapanood nila sa hearing Pero may napatunayan ba sila kay Sir Mel Robles? Wala. Sa mga staff po dito na wala. Naasaan? May nakasuhan na ba? Na mga staff dito?
o ng mga miyembro dito? Wala eh. Diba? Hindi pa tapos. Diba? Wag muna tayong magsalita ng patapos dahil ang pinag-uusapan natin dito, kailangan natin kalinawan. Meron ba talaga? May dayaan ba talaga? Ilabas, kasuhan ang dapat kasuhan. Wala po. Wala pa po. Okay? Ngayon, dahil may lumabas na panibagong issue na naman, sinabi naman, dayaan na naman, napakalit na bagay pinapaano niyo po, no? So, para sa mga kababayan ko, ako yung humingi ng pasensya sa mga nanonood sa akin. Kung ito ang naging pananaw ko, ito ang naging ano ko, ang para sa akin lang po, wag muna tayong padalos-dalos, wag muna tayo kagad maging judgmental, ha? Tandaan po natin, mga kababayan, ito mga nababati ko sa PCSO, kapares din po natin yan, na mamamayang Pilipino. Nagtatrabaho lang din po sila para sa bayan. Nagtatrabaho lang din, katulad po natin, bilang mamamayang Pilipino, tayo rin po may mga trabaho. Iba, ay mga trabaho natin, kasama sa ngayon ng gobyerno, may mga kababayan natin, mga Pilipino, nagtatrabaho rin naman sila ng marangal. Ngayon, ito sa PCSO, huwag po natin kaagad i-judge ito mga nasa PCSO na sila ay may mga dayaan ng gano'n. Patunayan po na natin, alamin mo natin, i-push natin ang gobyerno natin kung ano yung mga dapat i-priority nila. Bilang social media influencer tulad ko at yung mga ibang mga vlogger pa dyan, influence natin ang mga kababayan natin. Maging bilang vlogger tayo, i-influensyahan po natin ang mga kababayan natin, mga ibang mga vlogger pa dyan, na ilapit natin ang mga kababayan natin Pilipino na mga nasa liblib na lugar, yung mga mahihirap yan, ilapit natin sa ngayon ng, kahit saan sa ngayon ng gobyerno, kung ano man yung mga tulong pinansyal na kailangan nila. Diyan tayo mag-focus. Okay? Ilapit natin, ituro natin, maging impluwensya natin ang mga tao na ito ang dapat gawin natin, ito yung hakbang, ito yung, dapat maging ganun ho tayo. Hindi puro tayo galit ang ginagawa natin, magalit sa gobyerno, magalit tayo sa mga ganito, konting issue, konting ano, o sige magalit, tuturuan mo magalit ang mga kababayan natin. Bagkos ang gawin natin, maghanap tayo ng mga tulong. Alam natin ang nangyayari, katulad yan, ang PCSO, maraming natutulungan. Tulungan natin mga kababayan natin, ituro natin sa kanila paano nila matutulungan. Paano matutulungan ng PCSO. At pangalawa, ipaintindi natin katulad dito yung mga nangyayari na hindi pa naman tapos, wala pa namang napapatunayan. Huwag natin silang turuang magalit sa mga ganitong nangyayari. Okay, yun lang po mga ka-alright. Ito lang po ang topic ko ngayon. At sa susunod, ako yung humingi ng pasensya sa mga manunood. Baka sabihin nyo, may kinakampiyan. Ang sa akin lang po, bilang mamamayang Pilipino, wag muna tayong maging judgmental. Okay? Kasi alamin muna natin yun ang nangyayari. Dahil hindi po biro kung sakaling pababagsakin o sakaling batikusin natin ng PCSO. Ang PCSO po, ang bawat Pilipino, lahat po yan nakikinabang. Isa po sa ipapakita ko na nakikinabang ang bawat Pilipino. Okay? Ito lang po. Ayan. Kung titignan ninyo dito, ang nagagawa po ng PCSO sa sa pamumuno po ng General Manager si Mel Robles, ayan po, kamakailan lang, ayan, tignan nyo, recent post, laging pinupost yan ng PCSO po, yung kanilang mga charity, yung mga kanilang mga ginagawa po. Meron po mga naka-draft po lahat yan, katulad yan, recent post, ayan, Bulacan, Better Claims, 43 million, yan, nakalagay pa yan, pupunta lang po kayo doon, dito sa PCSO. Yan, ayan po, naka-state, nandiyan naman po yung mga statement nila, yung mga ginagawa nilang hakbang, yung mga charity, mga natutulungan. 117 patients in Kalumpit, Bulacan receive free medical dental services, 8 student granted education aid. Ayan. Ang dami po niyan. PCSO champions gender inclusivity and equality. Ayan. Ang dami po niyan. Diba? Next mo lang po yan. Try error pa. Yan. Next. Ano pa ba yan? Ayan. PCSO donates medical device to senior citizen in Atok, Benguet. Kita mo, may mga ganyan ginagawang ang PCSO.
Luciana Laguna receives medical device. Ayan. Di ba? Ang dami po yan. Marami po natutulungan ang PCSO. Kung mawawala po ang tiwala ng mga kababayan natin, pag bumaba po ang bentahan ng ticket, yung mga bettors dyan, anong mangyayari? Meron pa po bang ganyan na pagtulong sa mga kababayan natin? Katulad yan, yung mga ganyan, di ba? PCSO gives out 1.4 billion pesos in just 2 days. Special records in landmark week under the Robles. Di ba? Ayan po si Sir Robles, di ba? PCSO distributes lotto shares, provides free lotto tickets in Quezon. Ayan. Tingnan natin yung iba. PCSO donates medical device to the 2nd District of Batangas. Ang dami niyan. Di ba? PCSO distributes 500 food packs in San Rafael, Bulacan. PCSO turn over patient transport vehicle to Real Quezon, di ba? Ang dami po mga ka-all right. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na sana maging ano po tayo, pag-aralan po muna natin ang mga nangyayari dito sa social media. Huwag po tayo maging dagdag na isa tayo sa mga bumabatikos, kung ano yung uso, doon tayo, kung ano ngayon, makikigulo tayo. Impluwensya natin mga kasama natin na, ito ang tama, ito yung gawin natin, huwag mo natin mapanghusga. Maging ano tayo, kayong mga, mahal natin mga kasama, din natin mga vlogger dyan. Magipagtulungan din po kayo. Maging transparent din po kayo sa inyong pagbabalita, pagbibigay ng mga content ninyo. Paglalabas ng mga content niyo, ilabas nyo yung tama lang. Hindi kagad yung puro batikos na pag binangyaring ganito, isisisi nyo sa presidente, isisisi nyo sa mga nakaupo kaagad. Huwag ganun po. Lawakan po natin ating pangunawa. Alaming mabuti ang mga nangyayari. Yun lang po mga alright. Salamat po sa inyong lahat. At ang ito pong inyong lingkod, nagsasabi lang po ng katotohanan. Bato-bato sa langit. Ang tamaan wag magagalit. Nagre-real talk lang po si Papa Trix. Walang pikunan. #RealTalk. Bye po. At sana po pa-subscribe na po sa channel natin, paki-share po yung live natin, itong upload video natin. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo at mga caller. Alright. Bye-bye.